Hello Pisces, Sun, Moon, Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, first card ni Pisces, we have wallflower. Sabi dito, look for the crack in the concrete to find your way out. Ayan, look for the crack. Parang ano din ito, look for the silver lining, 'di ba? Sa inyong problema, sa inyong sitwasyon para mahanap mo yung solusyon, 'di ba? Para makahanap ka ng paghuhugutan mo ng lakas, paghuhugutan mo ng inspirasyon, ng motivation para mahanap mo yung resolution sa inyong problema, you know? Always remember na even in the darkest circumstances natin sa buhay, meron at merong solusyon yan at merong silver lining sa sitwasyon na yan at yun ang dapat nating hanapin. Alright? Para na magkaroon kayo ng idea kung paano mo isosolve ang problema, saan ka magsisimula, ano pa pwede mong gawin. Doon yung paghuhugutan mo na inspirasyon. So we have play. Ayan, among the grass and wild violets lie undisturbed little secrets to uncover. So, you know what, Pisces, maaaring ang iba sa inyo, hindi na kayo nagkakaroon ng time to play. Hindi kayo nagkakaroon ng time to relax and to unwind. Maaaring hindi na kayo nagkakaroon ng time na magkaroon man lang ng social life, no? At maaaring tutok na tutok ka, no? Sa iilang parte lang ng buhay ninyo. Pwedeng trabaho lang, negosyo, pamilya. Wala nang social life, no? Wala nang pagre-relax, wala nang pag-unwind, 'di ba? So, kaya paalala ito sa inyo, na tao lang tayo, kailangan natin ng balanse, kailangan natin ng pahinga, 'di ba? Kaya kayo meron din ganito na twilight. Sabi dito, surrender to the last hour when the light barely touches the flowers. Kasi even if oras na ng pagtulog, hindi ka pa natutulog kasi maaring nagtatrabaho ka pa. Maaring inuuwi mo yung trabaho mo. 'Di ba? Maaring may ilan kang trabaho sa opisina or sa workplace mo na dinadala mo sa bahay para doon mo ipagpatuloy sa bahay, 'di ba? So, imbes na siguro matutulog ka na lang or imbes na siguro puwede ka naman mag-inat-inat muna, mag-chill-chill muna, kahit manood man lang ng TV or alam mo 'yun, makapagpakinig lamang ng music bago kayo matulog, makapag-relax muna. Parang hindi mo na nagagawa 'yun kasi tinatrabaho mo pa, 'di ba? Kaya ito, paalala sa'yo na surrender to the last hour, 'di ba? Ibalato mo na din 'yan sa sarili mo yung oras na 'yan, 'di ba? Para kapag natulog ka, talagang rested ka, relaxed ka, paggising mo, 'di ba, rejuvenated ka, fresh ka, 'di ba? Kaya maaari talaga sobrang dami mong ginagawa. Maaaring sobra kang ano, maaring exhausted ka na, 'di ba? So, pahinga ka din, no? Give yourself time as well na makapagpahinga, mag-time out ka din paminsan-minsan para ma-replenish mo muna yung lost energy mo so that you will be healthy. Lagi kang malakas, mas magiging productive ka kung healthy ka. So, what else? You have a blessing on your day. Ayan. At saka a blessing of the air. So, maaari talaga, no, na yung araw mo laging busy, laging maraming ginagawa. Kaya feeling ko dito, yung blessing na to is um, a blessing on your day na mas marami kayong oras na ibibigay, no? Or maibibigay, marirealize mo siguro one day na I might as well, di ba? Focus on my well-being din. So, siguro, day off mo, gagamitin mo talaga yung day off mo para sa pagpapahinga, para sa pagre-relax, 'di ba? Para sa siguro puwede kayong magpapa-spa, magpapa-massage, magpapa-therapy or kung ano pa man na makakatulong 'no, na maging mas malusog ka, mas maging malakas ka, maging masaya ka. 'Di ba, yung makalimutan mo muna kahit saglit lang pansamantala yung responsibility mo sa trabaho, yung obligasyon mo sa trabaho, yung gano'n ba? Yung parang,
ibibigay mo din sa sarili mo yung oras talaga 'no, na makapag-ano ka din, makapag-heal 'no, ng inyong sarili. So, your next message is a blessing of the air. Ayan. So, kung nakikita ninyo parang punong-puno ng ang daming dahon, bulaklak sa ulo niya. Feeling ko ang dami niyang idea, you know? Ang daming lalabas na idea. So, Pisces, maaring gano'n kayo ngayon. Yung isip ninyo kasi 'di ba makakapagpahinga ka, you will be able now to replenish your lost energy, makakapag-relax ka. So, kahit papaano baka mabigyan mo din ng oras yung isip mo na magpahinga, 'di ba? From thinking constantly about work, about your job, about your career, about your business, about your duties and responsibilities, 'di ba? Kaya palang makakapag-unload din ng bigat or ang daming iniisip na related sa trabaho or pag may pamilya, 'di ba? Yung isip mo. Kaya ayun, parang mas magiging productive ka. Parang mas maraming magagandang idea, maaaring mas maraming fresh ideas will come out of your mind sa ngayon. So, yun, 'di ba? Maaaring mas talagang makaganda, 'no? Makaganda sa mga diskarte mo yung nakapagpahinga ka. Kasi maaaring may mga fresh ideas na dadating, may mga creative ideas 'no na lalabas sa isip mo. Kaya that's really beautiful. So what else? We have a blessing for the right words. Ayan. So Pisces, it feels like when you communicate with other people, importante, no, na before you say something, before you utter that word or words, diba, towards other people, pag-isipan talaga ninyong mabuti muna. Kung ano yung word na ilalabas mo, diba? Kung ano yung sasabihin mo. Kasi minsan, diba, may mga salita tayong lumalabas sa bibig natin na nakakasakit tayo ng damdamin ng iba, 'di ba? Yung parang nasasaktan natin ang iba, parang, may mga salitang lumalabas sa bibig natin paminsan na we are not aware of the effect 'no, sa ibang tao. Kaya dapat bago kayo magsalita, make sure 'no, na you have chosen the right words. Words that are compassionate, the words that are kind, words that can help other people uplift their lives, 'di ba? At hindi yung mga salitang makakapanakit tayo ng damdamin ng iba, 'di ba? Or mga salitang pwedeng mag-cause ng gulo, 'di ba? Yung mga gano'n. So, awareness lang, no? Awareness. Maging aware sa bawat sasabihin, sa mga pakikipag-usap, sa pananalita, sa pagko-communicate. There's nothing wrong in communicating or how you feel or kung anong iniisip mo, 'di ba? There's nothing wrong with that. Dapat nga talagang open tayo sa pakikipag-communicate, no, sa kung ano ang totoong nararamdaman natin at iniisip natin. But choose, we need to be aware, 'di ba, na piliin natin ang right words. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.